Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Yan, shoutout po sa lahat ng mga kabisyo natin na natatarantatious na kung paano gagastusin ang kanilang pera. Wow, sana all! Sino-sino ba yung mga taong yun? Kaibiganin, di ba? Kaibiganin natin mapuntirya. Correct, gawing BFF, ganyan, di ba? May kakilala ka bang ganon? Oh, meron. Pero as an introvert, nahihiya akong i-friend sila. Charot. Gusto mo yun? Yung natataranta ka parang, paano ko gagastusin lahat ng mga pera ko kasi masyadong madami. Ayan, di ba? Nakakainis sila, no? Shinout-out natin sila. Ang tanong, may na-shoutout po ba? Kasi mas makatotohanan yung i-shoutout natin lahat ng mga natataranta kasi ayan na naman ang mga bills. Hindi tumataas ang sweldo pero ang bills patuloy na dumadating. O, di ba? Mas maraming tinamaan doon, partner. Totoo. Mas maraming na shoutout. Hello po. Good morning. May kakilala ka pero meron ka bang mga kaibigan na? Na ano? Na ganon. Yun na mo problema kung paano ubusin ng pera. Ay, hindi sila nagsasabi, partner. Okay. Tahimik lang sila. Oo. Walang yung parang outright paano ko ba ito ubusin yung pera ko? Natataranta ako kasi, or siguro kung hindi nila siguro sa akin sinasabi, kasi pag tinanong yun sa akin, marami akong ways kung paano gagastusin yan. Kilala nila ang hilatsa mo, kaya hindi nila sinasabi sa'yo. Kaya hindi nila sinasabi. Feeling ko lang naman, di ba? Tsaka baka karamihan ng mga aking mga kaibigan ay talagang tunay na mga hampas lupa lamang. Charot. So shoutout din sa lahat ng mga hampas lupa na nakatutok sa atin ngayon. Huwag mag-alala, 'di ba? Dadaloy din ng grasya, dadaloy din ng ginhawa, ganyan. Sana nga sino nga kaya yung mga tao? Tanungin natin yung mga sarili natin ngayon. Sino yung mga tao na kakilala natin o mga kaibigan natin na actually opposite ng pinagdadaanan natin? Kumbaga tayo ang pinoproblema natin, paano tayo magkakaroon ng pera para matustusan yung mga pangangailangan natin at yung mga bills natin ay mabayaran na, 'di ba? Ang opposite nito, yung mga taong namumroblema naman kung paano uubusin ang pera. Ano ba yan? Ang kapal-kapal ng wallet ko talaga. Nakakainis. Ang bigat dalhin. Nakakayamot. Diba? Wala pang utang sa akin today. Yung mga gano'n na problema. Diba? Parang wali. Parang wali talaga. So, mali talaga yung una kong shinout out. Walang na-capture, no? Wala talaga na-capture na audience. Kung meron man mga English speaking sila, hindi nila tayo gets. So, shoutout na lang po sa lahat ng mga kabisyo natin na katulad namin ni partner, hirap na sa mga bills. Natatarantatious kung paano pagkakasyahin ang mga bagay-bagay na hindi na talaga kasya. Yung araw-araw na lang ganito. Buwan-buwan na lang ganito. Every time na darating ang bill, ito ang iniisip mo. Kaya dapat talaga totoo yung yung one day at a time lang, partner. Kasi kapag ka masyado talagang advance na mag-isip, talaga matataranta talaga tayo na parang ano na yung future, ganyan. Totoo yun. Tatanda tayo na maaga sa sobrang stress. Kakaisip, magkukos ito ng overthinking. Correct, diba? So, and maganda yung sinabi mo kanina, isipin din natin kung sino yung opposite sa pinagdadaanan natin ngayon. So, halimbawa tayo, may pinagdadaanan tayo na kalungkutan, isipin din natin ng mga taong may pinagdadaanan na kasiyahan, di ba? Correct. Wala. Gusto lang natin silang isipin. Kailangan ba may ambag sila sa atin? Pwede naman nating isipin sila, di ba? Nag-isipin lang kung gusto nyo. Correct. Di ba? Pero on the other hand, ganun naman talaga. Mas maganda yung, kung ikaw ay nakaluluwag-luwag, marangya, maayos, masaya, di ba? Isipin natin yung mga taong hindi ganun ang sitwasyon ngayon. Correct. Yung opposite sa atin, ano yung pwede nating maiambag sa buhay nila. Ayan, feeling diba? ko may sapul dyan Oo, yan yung mas tama diba? May sapul dyan yung mga mayayaman na nakikinig sa atin ngayon, yung mga nakaluluwag-luwag at kumikita ng maayos, isipin nyo po yung mga kagaya namin. Yan, ito diba? yung hinaing ng mga taong nasa laylayan ng lipunan at sinasabing nasaan ang mga pambayad natin sa bills. So kung may sobra kayo, isipin nyo, sino ba yung mga opposite namin? Yan, diba? Yung parang hirap na talaga. May 2 DJs po sa Lab Radio na ito ang pinagdadaanan. Baka correct. naman. Alam na this.
Hindi, pero magandang magandang isipin yun So kung ikaw ay feeling healthy today, isipin mo din yung mga taong hindi nakakaramdam ng good health. 'Di ba? At kapag kasi ganun, maaring may ambag ka sa kanila or wala, 'di ba? Ikaw sa sarili mo, maa-appreciate mo yung sitwasyon na nasaan ka ngayon eh. Correct. 'Di ba? And lagi natin tatandaan, isa yan sa mga paraan para maging masaya, 'di ba? Yung na-appreciate natin kung ano ang meron sa atin sa ngayon. Sabi diba? nila, hindi naman halatang nasa lilayan kayo nalipunan, nangingintab yung leeg mo, Nicole. Gusto ko lang pong linawin sa taong bayan. Sa mga huli po sa mga nakakaalam ng balita. Correct. In case you missed it, ako po ay endorser po ng jewelry. Endorser po ako ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Hindi po ako yung owner. So wala po kayong, kung may balak po kayong mangutang, hanggang balak na lang po yan. Huwag nyo nang ituloy. Diba? Dahil hindi po sa akin ito. Yan, ako po ay model lamang. Gusto ko lang pong linawin, di ba? Yan, minomodel niya lang po yung mga alahas. Yan, di ba? Kaya, pero minsan kinukupitan niya po yun. Huwag kayong iusapan lang natin. Pero sa akin, na yun, so bawal nyo pa rin akong utangan. Ganun. Kinaagat niya po yun, kundi halatang natitipak-tipak, ganun. Sinisingit ko pa sa mga gilid-gilid ng ipin ko, ganyan. Ang tawag po dyan, paraan. Saret! And totoo naman yung mga kabisyo. Dapat paparaan tayo. In a good way, ha? Charot lang yung magtitipak ka ng ginto ng iba. Bad yun, di ba? Yung paparaan ka, ibig sabihin, hindi ka titigil sa paghahanap ng extra. Kung alam mo talagang sadyang kulang, hindi naman para maghihintay lang tayo ng tulong sa gobyerno eh. Alam mo, at the end of it all, sa atin din eh. Totoo sa yun. atin din ng pagtsatsaga, tayo din kailangan magsipag, tayo din ang kailangan maghanap ng extra, di ba? Nasa sa atin din yun. Huwag nating sanayin yung sarili natin na palaging umaasa sa ibang tao. Ayan diba? Tayo kakahingi lang natin eh. Hindi, pero totoo yun. Diba? Minsan lagi tayo nakaasa doon sa mga taong tutulong sa atin. Hindi po lahat ng pagkakataon. May mga taong pwedeng magbigay ng tulong. Diba? Hindi lahat ng tao ay laging may extra para ibigay sa iba. Correct. Tandaan natin, hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi meron tayong ganung thinking eh. Diba? Na lagi mong pwedeng hingan itong taong ito. Baka naman may magbibigay ng ayuda, wait lang tayo. Diba? In a way, tinuturuan mo yung sarili mo na maging tamad. Diba? Dapat kasi intay-intay lang. Yes, gawa din ng mga paraan. Diba? Baka naman may mga charitable institution na magbibigay sa atin ng tulong pagdating ng Pasko. Ayan yung sinabi natin kanina, baka naman may mga yayamanin dyan na maraming extra perang diba? Gusto nilang isaboy sa atin. Ganyan. Kung ganun lagi yung thinking, pwede naman. May mga nabubuhay naman sa ganyan eh. Kaya lang, huwag tayong aasa ng sobrang pag-unlad. Correct. Kasi hindi laging ganon. Hindi laging may magbibigay talaga ng tulong. Tapos ngayon, maninisi tayo ng ibang tao. Kasalanan talaga to ng gobyerno kung bakit ako mahirap. Hindi. May mga taong yumayaman kahit walang tulong mula sa gobyerno. Correct. Totoo. Nagsisikap sila, lumalaban sila ng patas. Diba? So dapat kahit ganun yung mindset. Correct. Kahit walang tulong ng gobyerno. Yes. Diba? Ang daming ganung kwento na yumaman, nagsikap, umasenso sa buhay. Walang sarili lang nila. Sariling kayod. Correct. Pwede. Posible talaga siya. Diba? Tama. Kaya, go, hataw. Alam mo, ito mga paalala po ng mga taong talagang hirap na sa buhay, diba? Kailangan magsipag, kailangan humataw. Hindi po anak mayaman. Ulit-ulitin po natin sa sarili natin yan. Kung tinatamad po tayo, lagi natin papaalala, ang mga anak po natin ay patay gutom. Yeah. Hindi pwedeng, diba? Hindi pwedeng tatamad-tamad, kailangan magsipag. Kung kulang ang isang trabaho, mag-extra. Lalo pa ngayon, diba? Meron pang maraming mga ways and means na dahil nga online na. Dati kasi kung gusto mo extrang money, kailangan meron kang physical na store. Yes. Diba? Merong ngayon hindi eh. Diba, partner, merong mga kumikita ng hindi nga nila produkto yung binibenta nila. Kung kayo po ay nagsuscroll sa mga TikTok or sa mga Reels or whatever, diba? Sila, minumodel lang nila yung mga sinusuot nilang panty, shorts, electric fan, diba? Nagmamodel ng panty dyan. Meron, madami, talaga partner. Ba? Bigay mo nga sa akin yung link. Tanda mo na, ganyan ka pa. Ang pangit tapos susuot niya. Yung tito mo. Pakimain po. Ganun. Tapos tatanggalin niya ulit. Susuot ng bagong panty. Hindi ganun, partner. May suot na siya. Hindi niya tatanggalin ulit. Akala ko ganun yung minomodel eh. Tapos imamay na. May mga ganun. May na po yung nasuot na. Yan. Hindi,
Hindi, Ay, iba. may mga ganun. At hindi nila na produkto yun, ha? Oo. Hindi sa kanila yun. At meron Correct. ako mga kilala na ganyan, na kumikita na sila sa ganun. Diba? Ano lang to, mga suggestions. Kasi sa totoo lang, hindi naman din kasi lahat kaya. So ako, partner, lagi ko nakikita yan eh. Pero parang feeling ko, hindi ko maintindihan kung paano ko gagawin. Let's say, meron akong, dati nag-reach out na sila sa akin, tapos hindi na sila nag-reach out ulit. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ka na daw nila ma-reach. Oo. Parang nandito lang naman ako. Nag-aantay. Di ba yung mga ganon na pwede kang kumita nang hindi mo produkto? Totoo Di ba? yun. Ka lang, makikisaw-saw. Di ba? Ganon, na makikisaw-saw in a way. Pero, ano yun extra income yun. Yan yung mga bagay na hindi mo makukuha o hindi mo makakamit nang nakatunganga ka lamang. Totoo. Alam mo, na-realize ko yan, partner, nung nag-pandemic eh. Yung, syempre, nawala masyado yung racket, na-slash yung mga salary. Kapag ka hindi ka gagawa ng kahit ano, wala din talaga. Mamamatay kang dilat. Oo. Mamamatay kang kumakalamansi mura. Correct. Diba? Kasi doon ko natutunang mag-barter na may mga gamit pala ako na kapag ka pinost ko sa barter community, may ganun nauso yun. Ewan ko nga lang ngayon kung meron pa rin. Na may mga ilang damit ako, partner, ang kapalit isang dosenang itlog, partner. Diba? Oo, yung parang yung damit na to na hindi ko na kinakailangan, gusto pala type pala ng iba, di kailangan ko ng itlog, di may itlog ako. For a while, partner, dami naming itlog. Iba't iba, may itlog, merong 1 kilo ng yempo, ganun, partner. Mga kapalit naman kung ano-ano mga pinopost ko lang na hindi mo magagawa or hindi mo makakamit yung yempong yan o 1 dosenang itlog na yan kung hindi ka magpo-post. Totoo Diba? yun. So, at hindi ako humingi ng tulong nun, ha? Di ba yung sa sinasabi iba. natin, yung sinabi ni partner kanila, it's just a matter of making para-paraan. Yeah, parang lang naman in life. Diba? If you're like so mahirap and so hampas lupa, go and make paraan. You don't like tulale and tungange sa isang tabi. You don't do that. Diba? O kaya talagang okay din talaga yung kapag ka ma-PR ka. Kasi kapag ka ma-PR ka, lagi ka ililibre. Diba? Agree. Yung mga ganon na isasama ka kasi alam nila may pakinabang sa'yo, 'di ba? May pakinabang ka. 'Di ba? Yung bang mga ganon. Diskarte lang talaga eh. Agree ako doon. Try niyong magbasa ng pakonti-konti since lahat naman tayo involved sa 'di ba? May access online. Yung magbasa ka ng mga konting kwento ng mga taong nagtagumpay. Tama. Nakaka-inspire sila na yung mga taong nagmula lang sa wala. Yung halimbawa, yung mga bata na ang dami naging businessmen eh. Correct. Na mga bata na hindi nakapag-apply ng trabaho pero nagtayo ng sariling business. May inspire ka na discard ka lang pala talaga yung kailangan kasi iniisip nila. Wala naman akong pera pamuhunan. Try nyo mag-research, manood sa online. May maraming reels, maraming stories na mapapanood ninyo na may inspire kayo na gawin din yung mga bagay na ginawa nila. Hindi mahirap kung meron kang diskarte at merong paraan. Yeah. If you again, like we always say, if you're like Majira Pay, so girap your life, diba? You go and make para-paraan. Diba? Para-paraan ka talaga eh. Yes. Para mabuhay tayo sa earth. Yes. It's so difficult na nga the life here eh. Diba? Diba? Hindi, totoo. Pero syempre, kaakibat nung pagnood po natin dyan sa mga, at pagbabasa ng mga success stories, kaakibat po dyan mga kabisyo yung magve-verify po tayo. Yan. Kasi madami din naman, at ako naniniwala pa rin talaga ako sa if it's too good to be true, it's not true. Ilang beses na pong nangyari yan sa akin, naniwala ako tapos ngumanga ako pagkatapos. Kasi masyado tayong nasisilaw. Minsan nasisilaw tayo sa sobrang feeling natin, ang bilis lang, easy money lang lahat. Wala pong ma-easy money. Mag-ingat ko. Dapat dapat ingat-ingat tayo sa mga transaksyon na napapasukin natin. Make sure ito yung mga taong talagang nakaka-inspire at hindi yun parang, bakit siya yumaman ng ganun kabilis? Tama. Medyo nakakatakot kabahan ka din. Basta dahil nga may internet na tinatawag mga kabisyo, may online na tinatawag, pwedeng mag-verify. Yes. So kung napanood mo nga yan at nabasa ka at na-inspire ka, pwede ka rin mag-search pa more tungkol dun sa mga taong yan. Kung talaga bang ganito, ganyan. Madali na po, mga kabisyo. Correct. Gamitin natin ng maayos ang online platform, mga kaibigan. Kasi napakalaki po ng opportunities na ibinibigay nito sa maraming tao. Tama. But let's use them wisely. Sa True Lalo at walang halong eklabu. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay na mariba. Yun!
This portion was brought to you by Naalala ko lang talaga, ako partner, very vivid talaga sa aking memory yung pagbebenta namin ng bigas eh. Kasi, Diba? Yung mga ganun simpleng paraan, Oo, pero partner. nakakatulong para makasurvive. Yes, kasi natatandaan ko magkano lang yung kita. Tapos, mag-iikot ka. Tapos ang target ko nga lang nun, partner, village namin eh. Hindi nga ako parang hindi, meron din may pagtawid ng kaunti. Kasi ito yung mga fanay ko o mga listeners ko na nakikita. Tapos gusto lang ding diba? Pero, hindi ko makakuha yung extra 500 na yun. Or extrang 600 na yon or extrang kahit 300 na yan, nang nakatunga nga lang ako. Yung 300, bibili ka ng 1 kilo ng liempo. Ilang chicken legs na yan. Ilang ulam yan ng ilang araw kung sa karinderya. Diba? Totoo. At hindi mo magagawa yan ng ngangay-ngangay lang. Yung mga partner, yung mga nagtatayo ng mga kahit maliliit na sari-sari store. Magtataka ka parang ang unti lang naman ng mga binibenta, tas ang liit lang talaga, parang isa lang ang stante, ganyan. Pero bakit tinutuloy pa rin nila? Kasi meron sila nakukuha doon kahit papaano. At hindi nila makukuha yung extrang yon kung hindi sila magtatayo ng kahit mini sari-sari store. Diba? Ganun. Nakaka-inspire yung mga taong masisipag, madiskarte sa buhay. True. Na hindi sila nabigyan ng magandang pribilehiyo ng edukasyon. Maaari siguro naghirap. Pero makita mo maayos yung buhay nila. Yung mga sasakyan nakatira sa maayos na bahay, sa maayos na lugar ng bahay nila. Diba? Meaning nakatira sa subdivision. At hindi yun sa pinaganda yung bahay pero alam mong alanganin. Kasi may mga ganun din eh. Diba? Pero magugulat ka doon sa mga taong ang ganda ng bahay sa magandang lokasyon. Yes. Diba na ang galing naman ng diskarte nito. Try mo makipag-usap sa kanila, may inspire ka kung paano nila na-achieve yung ganong klase ng bahay or kung ano mang nakaluluwag-luwag na lifestyle. Tama. Madami mga inspiring stories na pwede makatulong sa atin to do the same thing. Na parang, Correct. ay gawin ko nga din. Sige, try ko ding mag-explore ng world. Try ko ding gamitin yung online platform baka sakaling kumita ako dito. In other words, sinasabi ng tambalan, huwag kang lagi nakaasa sa ibang tao kasi minsan ganun tayo eh. Correct. Baka may mga kamag-anak ako sa abroad na bibigyan padadalahan ako ng ganito para magkaroon ng bagong sapatos. Thank you naman din kapag ka Oo. may ganun. As in, napaka-big help din naman talaga. Oo. Pero kung dun ka lang talaga aasa. Yes, yung sinasabi natin, huwag kang laging aasa. Diba? Minsan may ganun tayo, ay uuwi yung mag-anak natin, huwag tayong bumili ng sapatos kasi baka bigyan tayo. Paano kung hindi ka bigyan? So hindi ka na dumiskarte. Diba? Kasi Correct. umasa ka na laging may magbibigay sa'yo. So hindi dapat ganun yung mindset. For example, diba parang, hintay tayo, baka magbibigay yung barangay ng ayuda. Paano Yan. kung walang budget yung barangay pangbigay ng ayuda? Yun lang. Diba? So magugutom yung pamilya mo. Kasi hindi ka nagtrabaho, naghintay ka lang eh. Correct. Diba? Sa halip na kumakayod ka na ngayon, pero nakahilata ka dyan sa bahay niyo, walang ginagawa. Kasi ang mindset mo, diba, ay baka magbigay yung barangay. Baka Wait lang tayo, meron- sayang din yung 4,000. Baka merong may maasahan. Pero Oo. thank you din talaga kapag ka meron. As in Oo. talagang well appreciated at sana laging ganon yung mga barangay. Ito nga si Flor Monteroso, sabi niya, isa daw siya dun sa mga taong nag-succeed. Sabi niya, dahil nag-umpisa po talaga sa wala, as in walang pag-uumpisahan. Pero nag-aral ako ng as in being a beautician, nagtrabaho ako sa salon, then nagkaroon ng salon. Di ba? Ganun. Sino pangalan? Ano pangalan? Floor. Oh, di ba? Ano kayang pangalan ng Ng iyong salon, di ba? floor salon? Siguro natin alam. Mga ganun, maraming nakaka-inspire na stories. Ako yung batang sino to? Anong pangalan nito? Maaalala ko yun mamaya. Ang daming mga bata na ngayon nagbi-business nila, mga young entrepreneurs. Correct. Parang ang galing naman, nakukuha Paano nila na yung naisip yun? diba? Oo. Yung mga diskarte. May nakausap ako recent, parang nag-start siya, mid-20s niya. Na parang ang mindset ko, hindi ako titigil hanggat hindi ko makuha yung gusto. Napakaganda ng mindset. Nag-try siya ng dalawang business, nag-fail. Pero dahil ang mindset niya, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung tamang timpla, hanggat hindi ko nakukuha yung gusto ko. So, nag-disappoint siya sa pangalawang business, nalugi. Pangalawa, nalugi. Pangatlo, nag-boom. Diba? Anong business na nag-boom? Aesthetic clinic. Okay. Ang galing. Ang ngayon, multi-millionaire na siya.
'Di ba? Na nung una parang akala niya hindi niya kaya, pero yun nga, ayun yung nasa mindset eh. Hindi ako titigil hangga't hindi ko nakukuha yung gusto ko. Yun Kasi na pag wala nga. kang ganung mindset, the moment na mag-fail ka, the first time Na mag-fail ka, put up ng titigil ka na business, eh. ayoko na. Ganito pala yung business. Ayoko na magtayo ng milk tea. 'Di ba? Iba na nga lang. Sige, ano na lang, bahala na. Hindi ganoon. Dapat hindi ka titigil. Kasi kung gusto mo talagang mag-succeed, di ba gagawa ka ng Correct. paraan regardless of What it takes. Yes. Oo. Anumang problema ang pagdaanan mo. That's the mindset. May mga ganun. At bata tayo nag-start yun mid-20s, 26 years old. Tapos ngayon, Sarap, no? partner, Galing. early 30s, nag-start siya pre-pandemic. Tinamaan pa nga ng pandemic yung Negosyo niya. sana booming na business noon. Pero nag-boom pa rin naman kasi hindi niya pinabayaan. Ngayon, na magta-34 na siya, pero multi-millionaire. Correct, diba? Inuutangan na siya ngayon, diba? Oo. Hinahabol-habol na siya ng mga Ang dami niyang tao. empleyado, ang daming branches ng kanyang clinic, mga ganun. So pag nalaman mo yung ganong kwento mula sa ibang tao na nagsimula din naman sa wala, pero may fire, may drive. Correct. 'Di ba? May motivation to succeed, 'di ba? Gagayahin mo sila eh. Kesa dun sa, ay ano muna tayo, sige, wag na muna. Yung lagi mong bibigyan ng dahilan yung kahirapan mo. Ay, mahirap lang tayo, wag natin gawin. Wag na tayo mag-aral kasi mahirap tayo. Oo. Diba? Hanggang dito na lang talaga tayo. Oo, laging ganyan yung mangyayari talaga sa'yo. Walang pag-asenso. Kasi anong tawag doon, nire-rationalize mo yung kahirapan mo. Mahirap lang kami. Pwede talaga. Diba? Paano kami yayapan? Wala nga kaming pera. Ay, pag ganyan ka mag-isip, edi ganyan ka na. Pero ang pwede naman, umasa-asa din sa mga pag-join sa mga contest, di ba? Pwede din. At tulad ng fanscan, yan, Pwede di ba? din. Pwede din naman. O yan din, isang sinasabi nating diskarte, di ba? Na hindi ka mananalo ng 500 kung hindi ka naman sasali, di ba? Correct. Paano ka magkaka-chance na manalo kung hindi ka naman nag-e-effort, di ba? Yes. Kaya naman dun sa mga tambalanista natin na gustong manalo ng 500 pesos, about chance mo na. Kaya Manila, scan mo na. Ang tawag yun, diskarte din. Diba? Oo. Diskarte, naghahanap ka ng kita eh. Naghahanap ka ng sources of income eh. Diba? Pwede mag-join sa mga promo. Diba? Hindi ka naman mananalo kung hindi ka mag-join. So, effort din. Tama. Diba? Yung sinasabi nating diskarte. Ganun. Si Harvey Jobs nga, sabi niya, 10 years na kaming nagtitinda ng ice candy. Oh. Hindi namin tinitigil kahit hindi na kumikita kasi sayang dahil bukas naman ang ref. Actually, totoo, bukas naman ang ref. Ganun, meron pa rin kaming burger sa labas ng bahay. 1 year na, kahit maliit lang ang kita, pwede na. Kasi andito naman si Mama the whole day. Kahit iskinita lang kami, tago, tinda pa rin. Oo, Kasi yun nga yun yung sinasabi natin, partner, na hindi mo makikita ay hindi mo kikitain kung wala kang gagawin. Correct, Kahit na correct. konti. Hindi mo pa rin na makikitain yung 100 na yan kung wala kang gagawin. At yung 100 na yan, kahit sabihin mong konti lang yan, meron niyang pupuntahan. May pera pa rin yan. Oo. Diba? So, asa na yung QR code? Manila, Scan mo na. Dumaan na si Boyet eh. Actually, masabi niya siguro nag-uusap pa yung dalawa. Mamaya ko na ipa-flash yung QR code. Yeah. Tapos, ano to? Yun na naman sasabihin ko. Kaya mo yan. Pangalawa na, yung tingnan mo, ang dami kong lapses ngayon, di ba? Yung pangalan ng bata kanina, hindi ko maalala. Tapos, ayun, may mga taong nagkaroon ng bagong cellphone dahil sa mga pag-join sa promo. Totoo. Diba? Nagkaroon ng bagong sofa dahil sa, di ba yung Pag-join ng kwento mga ng promo. Princess and Ron Winner? Correct. Nagkaroon ng bonggang sofa dahil sumasali sa mga Tama. promo. Diskarte ang tawag doon, mga kabisyo. May mga taong nabubuhay dyan. In Dapat other words, aware ka dyan kahit sa promo mga yan, correct. hindi naman matikin, umaasa ka eh. Gumagawa ka ng paraan kasi naghahanap ka ng mga pwedeng salihan. Yes. It's another form of discard and para-paraan. Discard and para-paraan lang yan. Diba? O Boyet, nandyan ka na? Scan na. Ayan. Sabi ni Taiwo Dana, ako po ay ukay seller. Nag-umpisa po ako sa pakonti-konti. Wala pa nga po akong nakuhang support kahit sa asawa ko. Pero nalaman niya na kumikita naman po ako, nabibili ko ng mga kailangan. Kailangan ko nang hindi humihingi sa kanya. Full support na din po siya. Ngayon po, siya na ang bumibili ng bale na paninda ko po kasi pag wala siyang
pera sa akin na siya humihingi galing sa pagbebenta ko po ng ukay. O, di ba? Tama yan. Ganun. Diskarte lang. And never give up. Never give up. Kasi, may kakilala din ako, nagtayo ng ng business, ng bar. Syempre, pagtayo, boom. Diba? Bago sa lugar Parang ganun ang nangyari. Tumagal lang 6 months. Yung bar. Yung bar. On the 7th month, on the 8th month, nag-negative sila. Hindi na-reach yung target. On the 9th month, nag-decide sila to close. So, bago mag 1 year yung business, nagsara na sila. Ang sinasabi natin na papasok natin yung never give up. Yung 2 months na yon, given yun, hindi all throughout the year, boom lagi ang business. Di ba kaya nga may mga tinatawag na highs and lows, low season, may experience mo talaga yan. So, dapat ready ka doon. Hindi ka magde-decide na, isa rin na agad natin kung 2 months pa lang, nag-negative ka na. Mali mo makabawi ka ng on the 10th or 11th month. Tapos mag-peak ulit ng Christmas, for example, December yung tatamaan. Mga ganon. Okay, gagawa ka ng paraan kung, in other words, maggagawa ka ng diskarte. Teka, bumaba tayo ng 2 buwan. On the 10th month, kailangan gawa tayo ng diskarte para madagdagan. Oo, hindi pwedeng ngangi. Kasi sinimulan mo na siya. Ang laki na ng pinuhunan mo doon, di ba? Sayang naman. Sayang. Oo, kung 2 months pa lang, no. Pero baka, kaya siguro yung learnings talaga dyan, dapat dun sa mga, yung mga peak season, dapat nagtatabi ka. Oo, applicable yun sa personal lives natin. Sa buhay natin, na kapag ka meron, itabi mo talaga. Yes. 'Di ba? Kasi may mga moments talaga na wala. Totoo yun. May mga hindi laging busog. Oo, correct. May mga gutom talaga, may mga gutom episodes. Yes. Oo. So, kailangan ready ka para dun sa mga tagutom na times. Totoo. Oo. 'Di ba? Let's all prepare for the rainy season, Correct. sabi nga nila. Alam mo, yung mga sinasabi namin, ang dali lang pero hindi man namin ina-apply sa tunay na buhay. Mga narinig lang din naman namin, na sinishare namin sa inyo. Correct. Kung hindi namin nagamit, baka magamit nyo. Tama, di ba? Si Christopher Banag, ito nagbigay sa atin ng candle. Sabi niya, "Hi Miss Nicole and Sir Chris, yung business ko po na Soyscape PH Candles and Spray started during the pandemic. Kahit na may regular job kami ng partner ko, iba pa din yung extra income. Also, makeup artist din po pala ako." Baka naman, kailan mo ako may make-upan, di ba? Di, totoo, yun sa yung Halloween, ganon. make-upan mo si Nicole. Oo nga. Kung nag-Halloween makeup ka. Dapat Halloween, yung theme baka may punta ka dito, gipig binonggahan mo. Oo, baka naman artista. Pero yung theme Lalaban na Halloween. Miss You. Oo. See, di ba, may diskarte kasi May tinatawag na diskarte, gabitin po natin yun para mabuhay. Sabi ni Big Ben Fai, ang ganda po ng suot niyo, Miss Nicole. Palayok na lang po ang kulang, tas background music ng Igorot Dance. May presentation na sa Ang lakas entrance. Filipiniana outfit. Lumang-luma na to. Ang nipis-nipis na nga nito eh. Super nipis na talaga, promise. As in, pag nainagan ako sa araw, kita-kita yung legs ko. Saka yung pante. Sobrang nipis niya na kasi. Luman-luma na diba, nasa nagdadala lang talaga yan eh. Very Pinay, very nationalistic yung colors. And yung theme. Tama, palayok na lang ang kulang. Tama. Saan ba yung may palayok dito na makapag-picture? Ayan, sana nakapag-scan na kayo ng ating QR code at nakita nyo na po yung question for today, which is... Ano ang lokasyon ng opisina ng Love Radio Manila? Yan. Saan kami located sa madaling salita? Letter A, CCP Complex. Letter B, Ayala Triangle. letter C, Sa Dolomite Beach. or letter D, Mall of Asia. Yarn. Feeling ko Mall of Asia kasi doon maraming DJ ng Love Radio. Oo, laging nandoon. Ginagawang bahay. Sa Mall of Asia Complex, ganyan. Dito lang kami mga kabisyo ha, sa tabi-tabi, sa Sa tabi-tabi. gilid-gilid ng Star City at ng Aliw Theater. Saan po yun? Ayan. So madali lang, kaya sagutin niyo lang po at bago matapos ang programa, i-announce namin ang pangalan, masiswerteng mananalo ng 500 pesos. Swerte naman nun. Diba? Ay, sali lang ng sali sa promo. Diskarte ulit ang tawag dyan. Yes. Okey dokes. Laters again. Laters again, mga kabisyo. Bye-bye!